Ang proseso sa paggawa ng charcoal briquette, aking ibabahagi. Magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng siniksik na uling from agricultural waste to high quality charcoal briquette. Tara, simulan na natin. Dumating na rin sa wakas ang in-order kong gas mask sa Shopee. Hindi kasi mawala-wala ang ubo ko ng isang buwan simula na mag-start ako magproseso nitong mga uling. Sa pagbili ko nito ay umaasa ako na sana ay mawala na ang ubo ko kapag ginamit ko ito sa mga susunod na araw. Ayan, saktong-sakto sa mukha ko. Hindi masikip at makakahinga ka pa rin kahit saradong-sarado ang bawat butas nitong gas mask. Ngayong meron na akong gas mask ay magsisimula ang pagproseso ng charcoal briquette dito. Isang malaking drum na kung saan ay uulingin muna ang mga tuyong basurang agrikultural gaya ng bunot, bulok na kahoy o kawayan at mga nakakalat na dahon. Kadalasan, inaabot ng isang araw ang carbonizing period hanggang sa ito ay lumamig at pwede nang i-harvest. After nating makasiguro na lumamig na ang inuling natin, ay pwede na natin itong kolektahin sa isang sako at ihiwalay ang mga hindi pa nauuling na agro-waste. Maghihintay na lang tayo ng maybe... Pagkatapos makolekta ang mga raw charcoal ay sasalang na muna natin ito sa salaan ng mano-mano upang mahihiwalay ang mga buo at ang mga napulbos ng uling. Medyo nakakapagod ang parting ito kasi mano-mano ang pagsala nito. Pero ayos lang yan. Nasa startup stage pa lang ang negosyo natin. Matapos na ito ay sasalang na natin ang mga malalaking uling sa pulverizer machine. Ang purpose nito ay siya yung dudurog doon sa raw charcoal na hinarvest natin kanina. Fun fact muna tayo. Lahat po ng mga makina na makikita nyo sa video na ito ay 100% ako po ang gumawa. Maraming salamat nga pala sa Young Farmers Challenge program sa pagpondo ng mga makina na ginagamit ko ngayon. Anyway, pagkatapos nating mapulbos ang raw charcoal ay hahaluin na natin ito ng cornstarch at ipa ng palay. Ang ratio nga pala na ginagamit ko is 7 unit ng raw charcoal plus 3 units ng ipa plus 1 unit ng cornstarch plus 3 units ng tubig. Pwede po kayong mag-explore ng ratio ng mga halo nyo. Again, there is no magic formula sa mixture ko. You can explore it on your own. May problema nga pala yung mixture machine ko, kaya mano-mano ko muna ito ginagawa. After nating maihalo ng maigi ang mga raw materials, make it sure na malakit na siya gaya ng minasang arena sa bakery. Kasi, ang susunod nating gagawin ay huhulmain na natin sila using the exploder machine. Sa makinang ito, dito natin bubuin hanggang sa masiksik ang mga charcoal briquette. Safety first muna po tayo. Siniset up ko muna yung makina bago natin paandarin. Ngayong okay na ang makina, dito po lalabas ang mga mahabang briquette na medyo basa pa. Kapag natapos na pong mahulma ang mga ito ay oras na para putulin sila ng mano-mano gamit ang charcoal briquette cutting tool. Sa tool na ito ay makakasiguro tayo na pantay ang pagkakahati ng mga ito. Sa pagbubutas naman ay mano-mano ko pa rin itong ginagawa. Hopefully sa hinaharap ay maayos ko na ang extruder machine. Nakadalabas ng hinulma na charcoal briquette ay automatic na meron na itong butas. Ngayong nabutasan na natin ang charcoal briquette ay oras na para ito ay patuyuin. Aabutin lamang ng 3 hanggang 5 araw ang pagpapatuyo nito. As long as tuloy-tuloy lang ang sikat ng araw ay pwede na itong ibalot at ibenta. Kung maulan naman ang ginagawa ko ay naghihintay ako ng 2 linggo bago ito matuyo. Ayan, ito na po yung finished product. So bilang parte ng quality control ay nagluto muna ako ng hotdog para sa lunch namin. Medyo tutong siya pero ang init nito ay mas mababa kumpara sa traditional na uling na kung saan ang uling na yon ay mas mataas ang temperatura. Hopefully, may natutunan naman kayo kung paano ako magproseso ng charcoal briquette. Until next time po. Maraming salamat!